meron tayong iaano dito. Yan, mas okay dito sa isa. Ayan. So, eto nandito tayo ngayon sa FB ni Pujin News. Basta mga update patungkol kay Kulaong, talagang makikita po natin etong ang mga update po ay makikita natin dito kay Pujin News. At ayon nga po kay Pujin News dito po sa isang kanyang na-post na salita, heto. Ayon daw po kay Casper, nanlilimos ng pera sa mga OFW si Boss Norman. Pambayad daw ng abogado at magsasampa daw ng iba pang kaso laban sa CIDG sa Lunes. Alam nyo, eto si Kulaong po, hanggat ito po talaga ay nasa labas ng kulungan, hindi po ito titigil. At nakikita pa nga po niyan. Actually nakikita pa niya ngayon ang pagkakataon na ito para po makabudol, para makapanloko, para makapanghingi. Kasi meron pa rin naman po talaga, yun nga ang katakataka ng talaga. Meron pa rin pong mga OFW at yung iba mga nag-migrate na sa yung iba naman mga naka-migrate na sa Amerika, Canada, o Europe, patuloy pa rin pong nagbibigay dito kay kay Kulaong. Ngayon ito pong pagkakataon na 'to, nakikita niya 'to as an opportunity para manghingi. Ganito style niyan, tatawag 'yan. Katulad nung unang tawag sa akin 'yan. Yung unang-unang tawag sa akin 'yan. Laging gano'n ang sinasabi niya na siya'y aping-api, kawawang-kawawa, lalaban siya. 'Yan po ang ano niyan, ang style niyan, 'yan po ang ginagawa niyan. Actually, ang dami naming tawagan nga, ang daming tawag na ginawa niyan sa akin 'yan. Sayang lang yung iba mga recording hindi ko na nakita. Hindi ko na mahagilap. Buti yung iba na-recover ko, naitabi ko. Pero yung iba po talaga wala na, hindi ko na makita. Yan pong si Kulaong, tatawag niya, kala mo aping-api, kala mo kawawang-kawawa. Kukunin talaga loob mo. Kukunin talaga loob mo at kung ano-ano sasabihin sa'yo niyan. Ako, nung pag tinatanong ako niyan kung magkano sinasahod ko sa YouTube, sinasabi ko mahina lang, mababa lang. Hindi ko inaamin noon na ako'y kumikita ng malaki. Kasi kung aaminin ko yon, kung inamin ko pala yung kay Kulaong, baka hinihingan ako pera niyan buwan-buwan kada sasahod ako. Kasi ganyan po talaga yan si Kulaong eh. Tuloy-tuloy pa yung mga palipad ng mga OFW kay Kulaong. Hindi po, wala na po, hindi na po siya nakakapag-live eh. Siya po ay nanghihingi na lang sa mga nakakausap niyang OFW. Yung mga ate-ate niya, yung sinasabi niyang ate niya, yun ang kanyang mga nabubudol ngayon. Yung mga sinasabi niyang ate-ate, nako, walang ate yan. Walang ate sa Amerika yan. Puro mga supporter yan na pinagpapanggap niyang kamag-anak niya o ate niya. Kapag katawagan, sasabihin ko mamaya, ate kita. Ganon. Yun ang i-style niyan eh. Ganyan po ang style ng panloloko niyan. Magpapaawa yan doon sa mga tao na mauutot niya. Kasi magaling makasense yan eh. Kapag tingin niya, kaya niyan lokohin, lolokohin niya. Tapos kapag nahingian na ng pera, after mahingian ng pera, tapos na. Wala nang makakapigil diyan. Talagang bubudulin at bubudulin ka niyan. Kaya nga
'Di ba, for awareness tayo. Pero meron pa rin po talagang mga tao dito sa mundo na naniniwala pa rin po diyan. Eh, ngayon, bukas daw po, inaasahan natin na eto po talaga yung magdedemanda sa Lunes. Bukas na 'yan, mamaya ng umaga 'yan. Tiyak talagang magdedemanda 'yan, bakit? Kasi nakikita niya itong pagkakataon na ito para nga po, makapagpasikat, para mas magaling, makapagyabang. Yung sinasabi niya na ano, pinapatawad ko na kayo, hindi ako magkakaso, imposible po 'yan kasi 'yang tao po na 'yan, napaka mapaghiganti po niyan. After send ng pera, di niya nakilala, ayun, Demanda King. Mac, may FB pa din siya, 'di ba, wala na po? Okay, iba ang karisma ng Kulaong sa universe. Okay, Edward Bondok, dapat tanggalin din ang SOCMEDs ng mga conspirators niya. Sana nga. Okay, ang dami bumabackup sa YT comment section ni Norman, kaya lumalaki ulo ulit. Sana nakatira ngayon si Kulaong. Ang huling balita nga po, ito po ay palisaw-lisaw na lang somewhere in Metro Manila. Nung nakaraan, nasa ano po yan, palisaw-lisaw sa Quezon. Hindi na po yan mapipirme ng bahay. Kasi nga po, ngayon din, week na ito, may inaasahan po na lalabas na warrant of arrest yan. Meron na naman po. Okay, kung patuloy sila nagbibigay, hindi ba sila matatawag na conspirators? Hindi po, nagbigay nga po eh. Okay, wala bang bagong balita kay Norman? Wala po. Ito yun ang ano, yun ang consequence ng pagkakakulong ni Kulaong. Wala tayong bagong balita diyan. Kada ito ay magla-live, yun. Doon lang tayo magkakaroon ng bagong update. Kapag yan ay pumunta sa hearing, doon lang tayo magkakaroon ng bagong update. Dahil nga po nahinto na siya, pinapahinto na sa kanyang pagbablog sa YouTube, kapag po yan umabot ng hanggang okay, umabot na nga pala hanggang katapusan. Kung umabot na naman yan ngayong buwan na ito, etong cycle na ito at yan po ano pa rin siya, parang restricted pa rin siya. Wala na pong ano yan, wala na pong sasahurin yan. Ganyan po mangyayari diyan. Hindi niya na makukuha yung mga huling araw na siya'y nag-YouTube. Actually, nag-cut off na nung katapusan. February 28. So, yung mga sasahurin niya ngayong February 28, darating po ang email dito sa Pilipinas kada 22. Kada 22nd of the month. Kapag si Kulaong napasara channel niya ngayong 15 hanggang 21, 21 ng umaga, forfeited yung ano nun, yung kinita nun. Nung channel niya simula ano na yan, simula nung nakaraang buwan, February. Lahat ng mga pinakulay diyan ng mga makakulaong o mga anti-kulaong, lahat 'yun, wala pong makikinabang nun. Ganun po mangyayari diyan. Kaya sana 'di ba hanggang 15 meron pa rin siyang YouTube o kahit hanggang 21 maximum. Kapag dumating 'yan ng 21, pinasara po yung channel niyan o kaya 20, 19, 18, forfeited ang kanyang sahod. Hindi na po 'yan makakasahod pa. Dapat tanggalin na ang SOCMEDs na mga hindi po, wala pong ano 'yan. Okay, meron pa ring FB si Kulaong. Wala na po yung kanyang dating account. Yes, direct call nang lang tawagan nila para mapadalhan siya ng hi, kawawang OFWs. Itulong na lang sana sa pamilya nila. Hindi naman nakikinig yung mga yan.
Yung prof mo ba ang nakaupo, naka-chaleco? Sabi ni Ate Glenn okay, Kenkel. Okay, si Casper na ang tagapag-update kay FG. IE Gamer Reviews, may lawyer ba yung hinayupak na yan? Kakalat-kalat sa Luzon. Okay, Kuya Elmer Balilo, Ate Bergie Badjola, hello po. Hello po sa iyo. Okay, Andy ng Japan, hello po. Okay, Kuya Edward Bondok Zamora and Poblador, yung lawyer niya nung nag-file siya against kay Kalinisan. Okay. Eh, kahit naman sino po abogado niyan eh, wala naman pong epekto 'yun at ang kailangang abogado ni Culaong yung alam ang mundo ng SOCMED. Okay na nung una tahimik na eh, yumabang na naman dahil kay Tulfo. O yun, Aldrin Javier. Okay, malay nyo naman, ma-realize ni Tulfo yan. Anita Torculas, walang pagbabago ang kabayong yan. Puro panloloko. Alam niyan. Ate Ira, sampa ng reklamo kahit alam naman niyang walang saysay mga kinakaso niya para lang makapagpaawa sa OFW. Tapos, pag natalo, sasabihin, ginamitan ng impluensya. Tama. Ate Nimpa, mahirapan na siya makabangon dahil nawala na yabang ni Casper. Kuya Henry, ayan, okay po, na-miss ka ng mag-aw-aw mo dyan, ate, sabi ni Kuya Henry. Okay, Daveson Pondevida, hello po, Laitero, mukhang may papagalaw sa baso ni Culaong, isang malaking tao para makuha niya ang clout at sa kanya magsumbong pag sumabay ang kinaso, pasok sa revenues ng taong nagpapagalaw sa kanya. Alam na. Okay. Okay, Kuya Edison Sorsoro, si Suabe o Swab, ayan, shoutout po. Ngayon, ito po nga si Culaong, puro na lang talaga ganyan gagawin yan. Pagmamayabang, pagmamalaki, puro ano na lang yan, puro press release. Ngayon, ito daw po yung bagong sasakyan ng ating bida. Ayan, no? White Toyota Previa. Hindi ko alam tong ano na to, model na to na Toyota. Matanda na yata tong Toyota na to. Ngayon, ito po at punta tayo dito sa mga papeles ni Culaong. At pinasa na nitong si Food Genius sa Department of Foreign Affairs o sa ano ba pangalan? Okay, Department of Foreign Affairs at pati na rin siguro sa PSA. Pinasa na rin po 'yan. Ngayon, nasaan yun? Ayan, mangangalampag daw itong si Pugino. Sa Lunes, kakalampagin po natin ang Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines sa pag-i-issue nila ng passport ni Francis Leo Marcos kay Norman Mangusin. Yan po yung mga post ni FG. Nasaan pa yung mga litrato? Ayan, naipaabot na po sa COMELEC. Ito nga si Culaong. Ayan na. Sa COMELEC po. 'Di ba? Kasi 2 beses na yata 'tong kumakandidato. 2012 kumandidato din po 'to eh. Tapos ngayon 2022 kumandidato ulit. O 2013 o 2012 basta mga panahon po na 'yon ng kampanyahan nung 2014, 2011 o 2013 pala election. Yun pala 2013 election. Kumandidato 'yan pero na ano po 'yan na nuisance candidate. Ngayon magkakaiba yung mga ginagamit niyang papeles. Hindi kaya magkakampi na sila ni Sabi? Hindi po. Ayan, Germ out. Sasama ako sa pangalampag sa DFA at PSA. Yun nga.
Old model 'yan, T-Previa. Oo, tingin ko nga kasi hindi ko nga alam 'to, eh, itong, Previa na 'yan, eh. Ah, Ngayon itong si Kulaong po kasi, meron nga pong tinatawag na clean hands doctrine. Ngayon, siya yung unang nagdemanda dito kay Sir Ralph Calinisan. Ngayon sa CIDG mukhang siya na naman ang, mauunang, mag-a-apply o magkakaso. Tapos dito naman susunod kay ano, kay, Sir Marcos Lacanilaw baka kakasuhan niya din. Saan kaya galing ang funds ni Kulaong pambayad sa lawyers? Yan nga hindi natin alam, eh, 'di ba? Baka marami pa rin pong ano, sumusuporta kay Kulaong hindi lang natin nakikita, hindi lang natin alam. Kaya po 'yan si Kulaong hindi hindi magbabago 'yan. Talagang gano'n na lang po palagi 'yan. Lagi na lang 'yan tatakbo, hindi na uuwi ng bahay 'yan. Actually nakuha nga niyang residency nung nagpiyansa po 'yan ay siya daw po ay taga, ah, ano pangalan nun, sa San Pedro, Laguna. Sa dami ng galit kay Kulaong, sure madami din ang mag-aambag para okay matapos talaga. Wala ba siyang naipon? Naku, hindi po natin alam. Daveson Pondevida, sensya na nakainom lang ya. Wala ba siyang naipon, Ate Nimpa? Baka nga po wala. Kasi paano nga makakaipon yan kung milyon-milyon nga po yung mga nahawakan niya noon, eh. Naubos lang sa sugal, eh. 'Di ba? Galingan niya na lang bukas sa pagkakaso. Kasi tingin ko ang kanya nga ikakaso dito sa CIDG ay yung pagkapahiya niya sa media. Ah, Baka yan po ang, ikakaso niya na siya daw po ay, naano sa napahiya sa media, napahiya sa press con, kaya kakasuhan niya etong ating, CIDG chief. Ayan. Like kaagad, shoutout Boss Mac from UAE, Dubai. Ayun. Thank you po. Edward Bondok sa mga OFWs, Pabelya at mga Pilipinong nasa overseas na. Ayan. Ate Nimpalandityo, ngayon niya maisip, magugulang niya. Pero alam ko dati po nakulong yan, parang hindi naman yata, ano yan eh, hindi po, ano tawag, hindi dinalaw na magulang. Yan po alam ko, hindi po yan dinalaw. Ah, Hindi po tayo sure, kung may dumalaw kay Kulaong noong nakakulong yan sa BJMP, yung nakapag-VIP siya. Di natin alam. Ngayon, sa tanong dito kung magpo-prosper yung mga kaso nitong si Kulaong kay Sir Kalinisan, malabo din. Lalo pa at potyo-potyo lang yung mga information nitong si Kulaong tapos wala kasi itong kahit isa na tao na magta-transcribe at mag-aano man lang yung magkikilos as abogado niya. Wala, eh, walang gano'n si Kulaong, eh. Walang naipon si Kulaong kasi dala dala niya agad sa casino, casino ang daming naipon. 'Yun, oo. Yun nga po ang iniisip lang natin baka yung mga mabubudol na naman, ngayon, lalo ngayon, malapit na ang padalahan, malapit na naman ang ano, 15, maraming mabubudol at mabubudol talaga 'yan lalo na't nakakulong, hindi yan nakakulong. Pero 'pag 'yan, nakakulong po, wala ng hindi na 'yan makakapag-VIP, hindi na 'yan makakaporma sa paghingi-hingi. Wala man lang sumusuportang pamilya sa kanya. Parang tayo lang, eh. Bingo 08 mang-aabala yan si Kulaong, Kuya Edward, Unclean Hands Doctrine, at tinimpa sa wala siyang abogado na umaasikaso talaga sa kanya. Yun nga po ang tingin namin diyan. Swab, ayan, nabawasan ng pogi point si Kulaong sa presscon, nabawasan ng supporters. Yan. Kaya need pakita na matibay pa rin siya kahit isang kahig, isang tuka siya ngayon. Ate Glenn Magramo, paano kaya
yan si Kulaong. Kumustahin lang po. Kay Just Walk sa Inidoro na talaga siya matutulog. Ayan, walang VIP. Ate Pink Butterfly, hello Bro Mac at sa lahat. Hello po, Haponesang Pinay. Good eve Makmak at sa mga kasama kong kahombre dito. Daveson Pontevida, ayan, wala na, ganyan talaga yung si Kulaong, ganyan talaga pag walang pamilya, nasa casino lang palagi. Tama. Kuya Ryan Gabieres, sad to say sa mga OFW natin, bakit nagpapa-utu-utu pa kayo samantalang kita naman, paano kayo lokohin gising kabayan. Ate Glenn, Ma'am Maria, yun nga po, want ko as wala po ba kahit one relative yan? Meron naman, pero ibig sabihin parang walang dumalaw. Haponesang Pinay, sikula ang buwan loob, wasak ang labas, may bago sana, gana pang rumesbak. Kay Kuya Henry, Daveson, Pondevida, ayan, sige po, tagay na lang po ako, hindi po ako sasama sa Jensen po. Ayun. Okay, walang awa ang family niya. Akala niya, nagkamali siya kay MG. Akala niya, kaya niyang tapakan. Ako, hindi niya matatapakan niya. Etong si Attorney Ralph Kalinisan, kita niyo sineryoso na yung pagsasampa ng demanda, talagang dinemanda siya. Ngayon, eto pang si Sir Sir Marcus Lacanilaw, yan naman ang magkakaso ng panibago. Nagkamali siya kay MJ. Akala niya kaya niyang tapakan. Alam na si Attorney Libayan ng attorney ni MJ, kaya pala may tumutulong kay Kulaong para makagante kay Attorney Libayan. Gamitan portion, hindi batian portion. Sabi ni Laitero. Okay, ganun pala yun. Yung pinaghirapan ng mga OFW na impok niya sa casino na di naman ma-withdraw ng ninuman. Ayun nga po. Alam nyo, napaka-miserable po ng buhay nitong si Kulaong. Ano? Ito nakita ko to, sabi ko, napakalungkot ka ako ng buhay ni Kulaong. Ayan, no? Eto Lopez family, nagbiyahe sila, dala yung kanilang mga sports car. Dala yung kanilang mga mamahaling sasakyan. Isang buong pamilya sila. Norman, patay gutom. Diba? Ayan, si Beron naka-Lexus. Nag-Palm Day sila. Sunday, Pan Day. Ayan ang buong pamilya ng in-laws ni Makagago. Ayan, asawa, in-laws, saan kaya to, no? Parang ang ganda ng restaurant. Diba? Naku, walang-wala si Kulaong. Ayan. Eto, napakamahal nito, Wrangler, Rubicon. Kay MG yata yun eh. Merong Lexus. Tapos eto, Dodge Challenger yata tawag dito. Ito, isang to? Hindi ko kilala. Diba? Kita nyo. Meron ba pinopost man lang na ganito si Kulaong? Diba? Wala. Kaya, yan eh. Walang pamilya kasi. Okay. Tingin niya kaya niya si attorney. Yun nga. Kay Kuya Edward, yung mga sumusuporta kay Kulaong suffer from Stockholm Syndrome. Kaya may mga saltik na yan. Kuya Daveson, Diyos ko, lumilipad na mata patingin ko. Matutulog na ako.
Kuya Mac connect na. Okay, sige Kuya Daveson Pontevida. Okay, Ate Glenn, yan. Speaking of passport, hirap pumila dyan pag kukuha ng passport. Si Kulaong, daming passport, iba ka Kulaong. Ayun, totoo naman yun. At Palanditio, sa ngayon, di hamak na swerte ka sa kanya. Ay, kahit saan po talagang aspeto ng buhay, ako po talaga yung swerte. Kahit po ako'y magbobote lang ngayon, nangangalaka lang ako ngayon, mas swerte pa rin ako kay Kulaong. Bakit? Makakatulog ako ng mahimbing na wala akong iniisip na mga taong naagrabyado. Okay, Ate Ira, na-miscalculate ni Kulaong yung itinatawag niyang uhuging vlogger. Yun nga po. Ate Violeta Tolentino, ayan, hello po. Sabi ni Norman, pinagsisisihan niya, pinatulan niya si MG. Nasa huli po talaga pagsisisi. Sherwin Renzo na pa, ayan, hello po, good evening. Haponesang Pinay, may new account na naman pala ang, okay, Totoy Bato, boom. Okay, Ate Glenn, Sir Puginius, paki-search po sino ang pinanser niyan, si Kulaong. Okay, Kuya Edison Sorsoro, Boss Mac, ngayon palang talo na si Norman kasi nahinto na Sokmed niya. Oo, yun. 'Di ba? Actually, talagang malaking impact nitong pagkakahinto ng Sokmed ni Kulaong. Mauubusan tayo ng topic dito kasi nga po, huminto na siya sa paggawa ng video eh. Hindi na rin siguro siya papayagan. White Ren at Clifford Domingo, hello po. Baka hindi na rin siya papayagan. Kung ako to kunwari ako si Kulaong tapos makita ko to, ito yung Panday. Ayan, ito. May inggit ako, bakit? Kutya, ako nakakulong ako, wala man lang dumalaw sa akin kahit isa. Ang trilyonaryo nyo, gutom na, nanlilimo sa Quezon. Diba? Walang walang wala kasi itong dala eh. Kulaong. Kung ako makakita nito, magpupuyos ako. Putya, sabi ko ako ang astig. Sabi ko, uhugin vlogger ka. Tapos ikaw pa nakapagpakulong sa akin. Baka po power of attorney lang. Ate Lades Pablo, kasi itong si Manny Pacquiao daw po ay wala dito sa ating bansa. Yung nagmamay-ari ng Previa is Ana Noria Dinglasan. Previa, okay po. Hinihintay ko na lang ma-down yung YouTube video niya para sa akin biggest victory yun. Victory yun. Tama naman. Kasi ito, kung titignan niyo yung kanyang channel, hindi na umandar. Hindi na tumakbo wala na. Kasi wala na rin siyang panggastos eh. Yung mga conspirators niya, overseas na iinggit din, Edward Bondo. Kuya Clifford, need talaga ni Norman ng psychologist at therapy. Malaki po ang kanyang pangangailangan diyan, kaya lang wala po siyang ipambabayad, tingin ko. Baka wala po ipambabayad si Kulaong, ano ibabayad niya? Baka yan ba yan ba katulad niyan, yung psychology sa therapy. Baka mamaya pwede siyang magpa-therapy siya doon kay Boy Hilot. Ate Glenn, nakinabang din naman siguro sila sa pera ni Kulaong before. Baka nga po. Ngayon nga daw po, namamalimos na lang tong si Kulaong. Yan talaga gagawin yan. Yan po talaga ang isa sa mga target niyan. Yung magmukhang kawawang kawawa.
Talagang magmumukha pong kawawa si Kulaong, biruin mo, itong pamilya ni MG grabe ang ano nila, Sunday is fun day talaga, 'di ba, family day. Sa kanya walang family, eh. Hindi uso family day kay Kulaong kasi walang family day. Ako man pamilya niyan, nek-nek mo, tutulungan mo kami. Inuuna mo pa ibang tao, bahala ka sa buhay mo. So maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.